defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Iran, may tinatagong paggawaan ng mga arsenal at missile, at ang US nagbanta ng bobombahin ang Iran kapag hindi sumunod sa usapan. Tumindi ang tensyon sa Middle East matapos magpadala ang Amerika ng ikalawang aircraft carrier sa rehiyon, kasabay ng banta ni Pangulong Donald Trump na babombahin ang Iran kung hindi ito makipagkasunduan tungkol sa kanilang nuclear program. Hindi lang kasi oil at energy ang yaman ng Iran, kundi pati sa mga armas na kayang-kayang tumapat sa mga malalakas na bansa. Ang tunay na pinagmumula ng lakas ng Iran ay ang kanilang missile factories, mga pabrika ng sandata na literal na kayang tumama ng eksaktong target mula libo-libong kilometro ang layo. Paano nga ba mapapasunod ang Iran ng US gamit ang matitinding sanctions at mga banta? Anong klaseng mga armas ang kaya nilang buuin? At bakit kinatatakutan sila ng mga bansang tulad ng Israel at Saudi Arabia? Yan ang ating aalamin. Noong October 26, 2024, naganap ang sunod-sunod na airstrike ng Israel laban sa mga estratehikong pasilidad sa Tehran, Iran. Itinuturing ito ng marami bilang isa sa mga pinaka-controversial na insidente sa gitnang silangan. Inilunsad ng Pentagon ang deployment ng USS Harry S. Truman Carrier Strike Group at isang pang-flotilla, at ipinadala rin ang mga karagdagang warplanes tulad ng F-35 fighters at B-2 stealth bombers. Hindi na nakapaghintay si Trump at sa isang panayam, binigyan niya ng ultimatum ang Iran. If they don't make a deal, there will be bombing. Hindi nagpatinag ang Iran at bilang tugon, sinabi ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na kung mangyari man ang mischief mula sa US, tiyak daw ay makakatanggap sila ng matinding kapalit mula sa Iran. Matatandaang si Trump mismo ang nag-withdraw sa Iran nuclear deal noong kanyang unang termino, at ngayon, binigyan niya ang Iran ng dalawang opsyon, militarily or diplomatically. Kaya naman ipinapakita ng US ang kanilang lakas sa rehiyon gamit ang kanilang mga B-2 bombers and B-52 na kayang dumapo at magdala ng total destruction anumang oras. Kung ito ay indikasyon na mas matinding digmaan ang malapit ng humasik, ang mga leader ng Europa, kasama na si French President Emmanuel Macron, ay nagsasabi ng posibilidad ng almost inevitable na military clash. Sa kabila ng mga banta, may ilan pa ring umaasa na may pag-asa pa para sa isang diplomatic solution. Ngunit ang mga patuloy na airstrikes sa mga Houthi rebels ng Yemen ay patuloy na nagpapainit sa sitwasyon. Ang tanong, magtutuloy-tuloy ba ang digmaan o makakamtan pa ba ang isang kasunduan? Sa kabila ng lahat ng ito, may tinatagong sikretong lakas ang Iran. Dahilan kung bakit hindi yata natatakot ang Iran sa mga banta ng US. Tahimik pero malalakas. Yan ang mga pabrika ng missile ng Iran, isang mahalagang bahagi ng kanilang defense industry. Sa ilalim ito ng Aerospace Industries Organization, isang sangay ng Ministry of Defense ng Iran. Ang layunin? Simple pero matindi. Gumawa ng iba't ibang uri ng missiles para palakasin ang depensa ng bansa at ipakita ang lakas militar nito. Nagsimula ang lahat noong 1980s sa gitna ng digmaan laban sa Iraq. Dahil sa matitinding sanctions, hindi makabili ng armas ang Iran sa ibang bansa, kaya't napilitan silang gumawa ng sarili nilang sandata. Sa tulong ng North Korea at China, kinopya muna nila ang simpleng Scud missiles. Pero hindi doon natapos. Natuto ang mga Iranian engineers. Gumaling. At natuto silang gumawa ng mas advanced, mas makabago, at sariling-sariling disenyo ng mga missiles. Saan ginagawa ang mga missile? Pangunahing nakabase sa Tehran ang organisasyon, pero kalat sa iba't ibang syudad ang mga pabrika sa Isfahan, Shiraz, Sirjan. Hindi lang missile ang ginagawa rito, pati satellite launchers at mga gamit para sa space technology ay dito rin binubuo. Isa sa pinakatanyag na pangalan sa larangang ito ay si Hassan Thrani Moghadam, ang tinatawag na ama ng missile program ng Iran. Namatay siya noong 2011 sa isang pagsabog, pero ang iniwang teknolohiya ay buhay na buhay pa rin, gaya ng Shahab at Fateh missiles. Hindi basta-basta ang kanilang mga sandata. Ang ilan sa mga klase ng missile na ginagawa sa mga pabrika ng Iran ay ang ballistic missiles, Shahab Ghadra, kayang tumama sa target na lampas 2,000 kilometro ang layo. May solid at liquid fuel na version. Cruise missiles, Noor Nasr, mas eksakto at kayang baguhin ang direksyon habang lumilipad. Katulad ng Meshkat na abot din ng 2,000 kilometers. Anti-tank missiles, Tosan, maliit pero malupit. Kayang durugin ang armored vehicles. Air defense systems, third of Khordad, kayang barilin ang mga kalabang eroplano o missile mula sa ere.
Kayang umabot hanggang 75 kilometro ang sakop. Precision-guided missiles, Fateh 313. Isang target, isang tama. Laser at radar-guided kaya siguradong sapol kahit malayo. Isa sa pinaka-nakakabilib ay lahat halos ay gawang Iran mula sa raw materials hanggang sa guidance systems. Hindi na sila umaasa sa ibang bansa pagdating sa paggawa ng solid at liquid fuel, lalo na sa mga pabrika sa Isfahan at Sirjan. Kung dati ay umaasa sila sa ibang bansa, ngayon sila na ang nagbibigay. May ulat na ang Iran ay nagsusupply ng missile tech sa mga grupo gaya ng Hezbollah sa Lebanon at Houthis sa Yemen. Ibig sabihin, nag-level up na ang Iran mula sa consumer tungo sa supplier ng missile tech. Simula 2010, sunod-sunod ang US at Western sanctions laban sa Iran, lalo na sa Aerospace Industries Organization. Pero hindi pa rin natigil ang kanilang operasyon. Ginamitan nila ng reverse engineering at sariling kaalaman para ituloy ang programa. Kahit mahirap ang ekonomiya, tuloy ang pondo sa missile industry. Ang rason, pambansang seguridad ang nakataya. Hindi lang para sa giyera ang mga pabrika na ito, may ambag din sa space science. Nakakagawa na sila ng mga rocket launch vehicles tulad ng Simorgh na kaya nang magpadala ng satellites sa kalawakan. Noong 2009, opisyal na naging bahagi ang Iran ng mga bansang kayang magpalipad ng satellite. Mahigpit ang seguridad sa mga pabrika ng missile. Hindi lahat ng lokasyon ay ipinapakita sa publiko. Top secret, protektado mula sa mga posibleng atake. Ang mga engineer at scientist ay galing sa mga prestihiyosong universidad gaya ng Sharif University at University of Tehran. Matagal ang training at eksperto talaga. Ang epekto sa Middle East. Bakit kinakabahan ang Israel at Saudi Arabia? Dahil kayang abutin ng mga missile ng Iran ang kanilang mga teritoryo kahit hindi umaalis sa loob ng Iran. Deterrent power, isang taktika kung saan ang kakayahang manlaban ay nagsisilbing panakot para huwag silang atakihin. Isa sa mga pinakamalaking hamon ay missile testing. Ginagawa ito sa disyerto, malayo sa mga mata ng mundo. Minsan nagkakaroon ng protesta mula sa ibang bansa. Pero iginiit ng Iran na ito ay para sa self-defense lamang. Hindi naman lahat ng mamamayan ng Iran ay sang-ayon. May mga nagsasabing dapat sa education at healthcare na pupunta ang pera, hindi sa sandata. Pero para naman sa iba, ang mga pabrika ng missile ay simbolo ng karangalan, lakas at teknolohikal na tagumpay. Mula sa simpleng pagkopya ng Scud missile, ngayon ay may kakayahan na ang Iran na maglunsad ng mga armas na kayang tumama sa target mula libo-libong kilometro. Pero hindi ito basta usaping teknolohiya. Ito'y malinaw na paalala kung gaano kabilis makabuo ng puwersang militar kahit sa gitna ng mga international sanctions. Ang mga pabrika ng Iran, sa halip na maging sentro ng kaunlaran o kabuhayan, ay naging instrumento ng tensyon sa rehiyon at posibleng banta sa seguridad ng mga karatig bansa. At kung nagawa ito ng Iran sa kabila ng kahirapan at matitinding economic sanctions, ang tanong ngayon, sino ang susunod na gagamit ng parehong landas at sa anong layunin? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.